Mga kapatid, paano mo nga ba i-deliver ang 1 billion pesos? Ito ay katumbas ng 1,000,000 1,000 peso bills. Kung ang isang 1,000 peso ay 1 gram times 1 million, lumalabas na 1 tonelada ang bigat ng 1 billion pesos. Kung hahatiin sa 20 na maleta, katulad na nakita natin dito mga kapatid, ay tig 50 million pesos ang laman ng bawat isa. Katumbas ng 50 kilos bawat maleta. Mabigat, pero kaya buhatin ng 2 tao. At kung 6 na van ang maghahatid, nasa 3 hanggang 4 na maleta bawat van. 1 billion pesos. Ganun kalaki. Isang bagsakan. Pero teka, may mas malaki pa. 35.24 billion pesos. Nakakalula mga kapatid sa dami ng zeros. Kung may 1 million pesos ka na pwede mong gastusin araw-araw, ay aabutin ka ng 96 years bago mo maubos. 96 years. Halos isang century na. Ako nga, hindi ko alam kung paano uubusin ang 1 million pesos sa loob ng isang araw. Tapos meron tayong pinag-uusapan na 35.24 billion pesos sa loob lang ng 3 taon. Ano nga ba ang pwedeng bilhin ng 35 billion pesos? Makita natin dito na 7 Gulfstream private jets kung nasa 5 billion pesos ang bawat isa. 35 na mansyon sa Forbes Park na tig 1 billion pesos. 881 na Rolls-Royce Cullinan kung 40 million pesos ang bawat isa. At lagpas 1,000 na Richard Mille watches kung tig 35 million ang bawat isa. Ganito kalaki ang kayang itapon sa luho. Mas mabuti sana mga kapatid kung nagagamit natin ang napakalaking perang ito sa 14,000 na bagong classrooms o 14,000 na barangay health centers para sa mga komunidad. 35 na provincial hospitals na may tig 100 bed capacity. 3,500 kilometers ng maayos na kalsada kung 10 million pesos ang overlay sa 1 kilometro. Nasa 176,000 na full scholarships para sa mga scholar ng bayan. At 4 na milyong pamilya ang kayang pakainin ng bigas sa loob ng 1 taon kung nasa 20 pesos ang kada kilo. Bakit hanggang ngayon kulang pa rin ang mga classroom? Bakit may mga barangay na walang health center? At bakit may kalsadang lubak-lubak at tulay na delikadong daanan? At bakit patuloy pa rin tayong binabaha habang nalulunod sa kayamanan ang mga korap? 35.24 billion pesos. Hindi biro, hindi barya. Sa sobrang laki, kaya mo pa bang i-imagine? At sa Bulacan pa lang yan. Sa DPWH, sa flood control pa lang. At sa loob lang ng 3 taon mula 2022 hanggang 2025. Galing sa tax nating lahat. Hindi ba ang yaman ng Pilipinas? At sa ibang probinsya, ibang ahensya, ibang proyekto, ganito rin ba ang kalakaran? Paano na lang kung substandard ang mga eskwelahan, ospital o tulay? Paano kung gumuho ito at may mga mamamatay? Nakokonsensya pa po ba kayo? Ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5 at ito ang kwento sa likod ng numerong 35.24 billion pesos.